Shalom! Miss Pacha, ako si Rabbi Rich at ngayon, tatalakayin natin ang aral ni Rab Shaul para sa mga nananampalataya sa Korinto. Titingnan natin ang Ursas Korinto Kabanata 7, lalo na ang talata 10 at 11. Doon, makikita natin ang isang mahalagang aral tungkol sa kabanalan ng tipan ng kasal. Unawain muna natin ang konteksto ng Korinto noong unang siglo. Ang Korinto noong iyon ay parang Sin City ng unang siglo dahil maraming imoralidad. Sa kultura nila, ang pakikipagtalik ay bahagi ng ilang ritual ng mga pagano. Dahil dito, ang konsepto ng banal na kasal ay tinutuligsa sa Korinto. Mula sa payo, lumipat si Rab Shaul sa isang direktang utos mula sa Panginoon. Sinabi niya na ang asawang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. Ipinaalala niya na sa kaharian ng langit ang kasal ay hindi lang kontrata kundi isang brit o banal na tipan. Sa pag-iisip ng Hebreo, kapag nagpakasal sila nagiging etsyad o iisa. Hindi lamang ito pisikal kundi isang espiritual na pagsasanib. Ayon kay Shaul, kung magkaroon ng hiwalayan ang layunin ay dapat laging teshuvah o pagsisisi at muling pagkakasundo. Bakit nga ba mahalaga ito? Dahil ang ating buhay dapat sumalamin sa relasyon ni Yeshua at sa kanyang kasintahang babae, ang kapulungan. Hindi kinalulugdan ni Adonai ang diborsyo dahil sinisira nito ang larawan ng kanyang katapatan sa atin. Gayunpaman, makatotohanan si Shaul at alam niyang mamumuhay tayo sa isang sirang mundo. Binanggit niya na tinawag tayo ng Diyos sa buhay na may shalom o kapayapaan. Ang tahanan ay hindi dapat maging marriage hell kundi isang santuaryo. May asawa ka man o wala. Ang pangunahing focus ay maging isang Eved Adonai o lingkod ng Panginoon ng tapat. Kung walang asawa, may kaloob na magtuon ng lubos sa gawain ng Panginoon. Kung may asawa, bahagi ng paglilingkod ang pagmamahal at paggalang sa iyong asawa. Parehong banal ang mga tawag na ito. Tandaan, binili kayo sa isang halaga. Sa mahalagang dugo ni Yeshua, huwag maging alipin ng mga alituntunin ng tao, kundi mamuhay sa kalayaan ng utos ng Diyos. Nawa ang kapayapaan ni Adonai ang maghari sa inyong puso at tahanan. Manatiling matatag sa salita at inaasahan ko ang muli nating pagkikita sa susunod na pag-aaral. Shalom Aleichem!